Diyosa, sa hinaba-haba ng panahon ng paghihintay, sa araw na ito, ikaw ay galak ng kasal. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang mensahe na gusto kong iparating sa iyo, ngunit sa punto nito, gusto kong balikan ang ating kabataan. Bigla kong naalala nung tayo'y mga bata pa. Wala tayong kapitbahay o malapit na kamag-anak sa kung saan tayo nakatira. Wala tayong ibang kalaro kundi tayo-tayo lang. Naglalaro sa gitna ng putik, yung sa ating katawan ay hindi natin natin. Tayo'y malaya. Malayang tumatakbo. Tayo-tayo. Tayo-tayong magkakapatid at nagkakasiyahan. Naglalaro hanggang sa lumubog ang araw. Sabay-sabay tatangis kung tayo'y napapagalitan. Dumaan tayo sa masayang kabataan. Ating naranasan ang makipaghabulan. Pasensya nga pala kung hindi kita nasamahan sa paglaro ng Barbie, kung mas pinipili kong makipaglaro sa mga kapatid nating lalaki. Kasi naman, hindi ko masundan ang ating kong babaeng babae. Pero ko yung babaeng napakasimple. Yung atin naming matulungin at mapagmahal. Sa kabaitang taglay mo, ayun, yung mga kabataan mong binubuo ng Team SCYO, amin ding naging mga kapatid. Isa pa sa mga una kong naging pag-ibig, aking kapatid. Kahati sa ama at ina, mula sa pinakabunso, bunsong laging nasasaktan at nauutusan, pataas hanggang sa panganay. Panganay na lagi na pagsasabihan, pero hanga ako sa iyo, ate. May mga panahon na nawawalan ka ng pasensya, pero sa iyong responsibilidad bilang panganay ay wala iyong katapusan. Patunay lamang ito na kung mahal niyo ang isang tao, kahit masaktan mo man o masigawan, kaya mo pa rin mahalin ng walang hanggan. Para sa aking ate, salamat dahil hanggang ngayon ikaw pa din ang kasama ko. Para sa aking ate, salamat dahil patuloy mo pinagampanan ang responsibilidad mo. Para sa ate ko na nakakaagaw ko dati sa mga pagkain na kakainin, sa mga bagay na binibili nila mama at papa, nakakaagaw sa mga paboritong gamit. Salamat dahil napatunayan ko, mas masaya pala kapag may kasalo. Para sa aking ate na paminsan-minsan hindi kami nagkakaintindihan sa bahay. Salamat dahil pinakita mo kung ano talaga ang pagmamahal na tunay. Sa bawat pangyayari sa aking buhay na kasama ka, laging may magandang rason para pasalamatan ka. Kahit maliit ka, pinagmamalaki kita. Ate, sa araw na ito, ikaw ay ganap makasal na. Lahat kami ay masaya. Siguro may nakakalungkot, lalo na sa ating mga magulang. Yung panganay nilang anak, yung unang iniluwal ni mama, unang naging bunga ng kanilang pagsasama, ay kasal na. Siguro may hindi mawawala ang lungkot dahil ikaw ngayon ay gagawa ng sariling pamilya. Pero ang kasiyahan nila at kinang sa kanilang mga mata, nakikita mo. Tinitingnan ka, iniisip na yung panganay na anak nila, tuluyan ng tatayo sa sarili niyang paa. Tuluyan ng ibibigay sa lalaking mahal niya. Ate, ngayon ay ikaw ay kasal na. Sila mama at papa, kami mga kapatid mo ay masaya. Maraming mga pagsubok ang pinagdaanan. Mga problema minsan parang di mo masolusyonan. Lalapit ka kay mama at papa, pero bago ka pa lumapit, mga kamay nila ay nakaabot na. Patunay lamang na ang magulang laging nariyan kahit ano pa. Laitin ka man ng iba gamit ang masasakit na salita, makarinig ka man ng di maganda sa tenga, proteksyon mo ay kami. Para hindi mo maramdaman yung sakit na gusto nilang ipadama. Sabi ni mama at papa, darating at darating ang oras na tayo ay magkakapamilya. Ate, ito na yung panahon na sinasabi nila. Mas mararamdaman mo kung gaano kasaya ang buhay. Si Kuya JR ang bubuo sa ikaw. Siya ang daragdag sa pagmamahal at pagpapahalaga. Nag-asawa ka man, pero kapatid ka pa rin namin. Mahal na mahal ka namin, Ate, and